Veterans ng Barangay Ginebra na sina L.A. Tenorio at Joe Devance naging key player nga ngayon nila dahil sa mga quality minutes at puntos na nagawa nga nila dito sa Game 3. Alam nga nila na kinakailangan na nga sila ng team nila ngayon. Mga kilalang celebrity na sina Daniel Padilla at Zanjo Marudo nanood ng live para suportahan ang Barangay Ginebra at ang kaibigan nilang si Tenorio. Coach team, nakahinga na nga ulit ng maluwag dahil sa panalong nagawa ng Ginebra dito sa Game 3. Nakita nga agad ang adjustment na nagawa ng Ginebra dahil sa pag first 5 nga ng veteran na si L.A. Tenorio dito sa Game 3. Kaso, nakapuntos nga agad ng 6 points itong si Poy Eram. Good start nga ito para kay Poy dahil magaganda nga ang naging drop pass na nabibigay sa kanya ng mga kakampi niya. Pero itong si L.A. ay nagsiset up nga din agad dahil maganda rin nagagawa niya at nakaka-score nga din agad siya dito sa first quarter. Meron pa nga siyang steal na nagawa at easy layup nga ito sa isang fast break. Hiyawan niya ang mga fans dahil nasa venue nga din itong sila Zanjo Marudo at Daniel Padilla na kilalang matatalig na kaibigan nga ni Tenorio. Pero yun nga, naging low scoring ball game nga ito dahil nga nalimit nga nila ng gusto ang mababang score ng TNT at pinabagal nga nila ang face ng laro dito ng Jeans. Yun nga ang gusto mangyari ni coach team, yung mapabagal ang laro. Kaso bago matapos ang first quarter, sunod-sunod na naman nga ang gumawang ng puntos itong si RHJ para mapababa nga ang kalamangan ng Ginebra sa score ng 19-20 in favor of Ginebra. Sa second quarter mga ka-sports, nagpalitan lang ng puntos both teams. Pumasok na din pala itong si RJ Abarientos at nakakontribute na agad siya. Good start nga ito para sa kanya dahil nakapagpuntos nga agad siya dito sa second quarter kahit pa late na nga siya nakapasok. Pansin ko, pinagsabay nga din ni coach team itong si JDV at Japet, ang dalawang big man ng Jeans, para subukan nga ito Naging okay naman kahit pa paano. Kaso makikita mo kay RHJ ang willingness niya nga manalo na umiscore nga ulit siya. May 3-point shot pa nga siya nagawa nung una. Tapos pagkatapos niya gumawa ng magandang depensa, humabol nga agad siya para makagawa naman ng putback. Tulad nga ng sabi ni coach niya, gustong gusto niya nga raw na nasa loob ng court at lagi nga raw siya nagagalit kapag nilalabas nga siya. Nung one time na nangyari nga raw yun nung game 1. Kaya nga madalas nasa loob na nga lang siya ng court at ayaw na nga siyang ilabas ni Chot Reyes. Bigla na nga lang pumutok itong si Calvin Oftana dahil sa sunod-sunod na tres na nagawa niya sa late second quarter. Napadikit niya nga ulit ang laro at nabura ang 8-point lead ng Ginebra. Akala nga ng karamihan makakabuelo na ang Jeans dito, pero naging panatay sunog naman nga itong si Oftana. Pero may buzzer beater nga nagawa itong si JB dahil nakagawa nga siya ng steal at ng fast break, may side step tapos layup pa nga siya nagawa para matapos ang first half sa score ng 39-42. Lamang pa rin ang Ginebra. Pagpasok naman ng third quarter, may magandang drop pass na nagawa nga itong si Brownlee dito kay Japet Aguilar para makagawa nga ng end one opportunity. Makikita mo nga kay Japet na gustong gusto niya nga talaga manalo dito sa game na ito at kahit pa medyo nakakaramdam nga siya ng pagod ay okay lang sa kanya dahil nakikita niya naman ang effort ng kanyang mga kakampi at suporta ng mga crowd na nasa venue. Kada makakabelo na nga ang Ginebra, meron naman pambawi ang TNT at eto nga si RR Pugoy ay merong pamatay sunog na 3-point shot na nagawa para ma-stop nga ang run ng Jeans. May super layup nga rin na nagawa itong si Brownlee nung dumarive nga siya sa loob ng court. Medyo hirap pa nga rin talaga makabuelo itong si Brownlee dito sa outside shooting niya at hindi pa nga rin siya nakakapasok ng 3-point shot. Umaangal na nga rin itong si Scottie Thompson mga ka-sports dahil hindi nga siya nakakuha ng foul nung isang possession na dumarive nga siya sa loob ng court. May kita mo na medyo galit na nga itong si Thompson dahil ramdam niya yung foul pero hindi nga rin niya ito nakuha at hindi natawag ng referee. Isama na nga rin natin dyan yung nananahimik na si Stingray ng Batak. First field goal nga rin niya nung fourth quarter nung dumrive nga siya at nakalayup. May kita mong nandoon na nga yung frustration niya dahil unang tatlong quarter pa lang gusto nang pumuntos pero dito nga rin siya nakiscore. Sa mid-fourth quarter, nakuha na nga rin ni Justin Brownlee ang unang tres niya dito sa PBA Finals after ng tatlong game na ito. Matagal niya nga itong inantay ng mga fans ang field goal na yun ni Brownlee na kung saan kilala nga siya na shooter.
Sunod-sunod na din ang naging stops ng Jeans kaya nalimit na nila ang pagpuntos ng TNT. Hindi na din pumapasok ang tira ni RHJ at natufrustrate na nga rin siya sa nangyari. Madami nga rin nagagalit dito kay Japet dahil napapansin nila na malamya nga raw itong masyado. Pero mapapansin ninyo, andoon na nga yung pagod at nag-cramps pa nga raw siya during the game. Kaya nga raw hindi na nga siya masyado nakakalaro ng matino Andoon kasing effort nga talaga ni Japet sa loob ng court. Kaya hanggat maaari wag muna natin sana i-bash itong si Aguilar mga Kawa Sports. May big basket din pala na nagawang layup itong si Scotty para mabuhayan niya ang fans dito sa venue. Hindi naman nga ganong kalaki ang puntos na ginawa ni Brownlee. Ramdam naman siya sa depensa dahil sa mga stops na nagagawa niya. Naka 4 blocks nga siya at sa game na ito at madaming steals nga rin na nagawa din siya dito kay kontra kay RHJ. Yan din ang reason kung bakit nga hindi pumutok si Ronde Hollis Jefferson at nakuwang manalo ng Ginebra dito sa Game 3.